Sama-sama po nating pagbulay-bulayan ang mga piling talata na ating babasahin mula sa Biblia at pag-isipan po natin kung anong mga aral o ano yung mensahe na nakapaloob at kung paano naman natin ito maia-apply sa ating pamumuhay bilang mga Kristiyano. Ang ating pag-uusapan ngayon ay isang mahalagang espiritual na disiplina na mababasa natin sa Biblia, pero maaring ang ilan sa atin ay bihira itong maunawaan o kaya hindi natin isinasagawa, or sa iba naman po kung nagsasagawa nito, hindi naman maisabuhay ng buong puso at may katapatan. Ano po ito? Ito yung prayer and fasting, yung magkasamang pananalangin at pag-aayuno. Ang version po ng Biblia na ating gagamitin sa Tagalog po ay ang Bagong ang Biblia at ilang Revised Tagalog Popular Version. Sa English po ay New King James Version. Ang prayer o ang pananalangin ay yung pakikipag-usap natin sa Diyos. Ngayon, yung fasting o yung pag-aayuno, kapag naririnig natin yan or sa iba kapag nababasa yung salitang pag-aayuno, maaaring yung unang pumapasok, sakripisyo, or pag-iwas sa pagkain o pag-iwas sa mga bagay na mahalaga sa atin. Pero ang pag-aayuno po, higit sa mga sakripisyo, higit sa mga gawa natin, titingnan po natin na ang prayer and fasting ay titingnan po natin na isang paanyaya ng Diyos na lumalim yung ating relasyon sa Kanya. Yung prayer and fasting ay hindi lamang tungkol sa pagtanggi o kaya pag-iwas sa mga bagay na pansamantalang nagbibigay kasiyahan sa atin, kundi ito ay pagsuko ng ating sarili para matanggap yung tunay na kasapatan na tanging sa Diyos lamang natin mararanasan. Masasabi po natin kapag ginawa pala natin ang tama, may tamang layunin, ang pananalangin at pag-aayuno ay paraan po ito ng pagkakaroon natin ng malalim na relasyon o koneksyon sa Diyos. Isang paraan po ito para huminto tayo o tumigil tayo saglit sa mabilis o pagmamadali ng ating buhay na pagkaminsan sa sobrang bilis ng ating buhay, sa sobrang kaabalahan, ay hindi natin naririnig ang sinasabi sa atin ng Diyos. Sa atin pong pagninilay-nilay ng mga piling talata mula sa Biblia, sikapin po nating sagutin yung ilang mahalagang mga tanong na ano ba yung sinasabi ng Biblia tungkol sa pag-aayuno? Pinag-uutos ba sa atin ng Diyos ang pag-aayuno? At mahalaga ba? And ano ba yung layunin ng prayer and fasting sa ating buhay bilang mga Kristiyano? And kailangan ba nating isagawa ito? Sa panahon natin ngayon, bilang mga mananampalataya, kailangan po bang or kinakailangan po bang isinasagawa ang pananalangin at pag-aayuno? And dito ba sa loob ng ating kalipunan, ipinag-utos ba mula sa Biblia at itinuturo ba ng mga ministro na magsagawa ng prayer and fasting ang lahat ng mga kapatid? Yung prayer po kasi automatic yan, utos yan sa atin, pribilehiyo natin yan. Pero yung magkasamang prayer and fasting, pananalangin at pag-aayuno, dapat nga po bang isagawa ito ng mga Kristiyano? Madaming mga katanungan, no? At nawa ay makatulong sa atin ang araling ito para maliwanagan tayo. Sama-sama nating saliksikin yung mga aral mula sa Biblia para malaman natin kung paano ba mapapalalim pa yung ating koneksyon at yung ating relasyon sa Diyos sa pamamagitan ng disiplina ng pananalangin. At kung applicable nga po sa atin, kung applicable sa atin ang fasting, ang pag-aayuno, ay hayaan nating buksan ng Panginoong Diyos yung ating puso. Hayaan nating buksan ang ating isipan sa mga salita ng Diyos habang sama-sama tayong nag-aaral ng Biblia at nagpapaunlad sa ating pananampalataya. So question po, ano ang fasting o ano yung pag-aayuno? Ang pag-aayuno ay isang spiritual na disiplina na makikita sa Biblia. Ang fasting ay kusang loob na pag-iwas sa pagkain
or minsan sa inumin po, bilang isang paraan ng pagpapakumbaba at isang paraan ng paglapit ng tao sa Diyos. Ang ibang katawagan po dito, to abstain o kaya mangilin. Ang fasting ay voluntaryong pag-iwas sa pagkain para sa espiritual na layunin o voluntaryong pagtanggi sa pagkain at pagkaminsan ay inumin para sa mas malalim na espiritual na pakikipag-ugnayan sa Diyos. At karaniwang ginagawa po yung prayer and fasting para humingi ng gabay mula sa Diyos, para magpakita ng pagsisisi sa kasalanan, at para magtuon ng pansin at maglaan ng panahon sa pananalangin at espiritual na pakikisama sa Diyos. At ang pag-aayuno po ay hindi lang isang tradisyon, kundi isa din po itong paraan para ang tao ay maghayag ng pananampalataya at pagnanais na lumapit at mas makalapit pa sa Diyos. Sa Biblia, makikita natin ang pag-aayuno hindi lamang tungkol sa pisikal na sakripisyo, kundi ito po ay tungkol sa espiritual na pagpapakumbaba, sa paghahanap at pag-aalam ng kalooban ng Diyos at pagkakaroon ng malapit na ugnayan sa Diyos. So maganda naman pala, makabuluhan at maaaring makatulong ang pag-aayuno. So yung kasunod na tanong po, ipinag-uutos ba ng Diyos ang pag-aayuno? Sa kabuuang turo at mensahe ng Biblia, hindi tahasan o hindi direktang iniuutos ng ating Diyos ang pag-aayuno bilang isang utos para sa lahat. Pero, hindi naman po maikakaila na ang pag-aayuno o kaya yung fasting ay makikita po nating mahalagang espiritual na nakasanayan ng mga mananampalataya na nakatala sa Biblia. So, hindi po ipinag-uutos para sa mga Kristiyano. Wala tayong mababasang talata sa Biblia na nag-uutos sa lahat ng mga mananampalataya na dapat mag-ayuno sa regular na batayan. Pero, sa Biblia po, may ilang mga pagkakataon na ang Diyos ay nagbigay ng sitwasyon kung saan hinihikayat ang pag-aayuno. O kaya po inaasahan ang pag-aayuno. Halimbawa po, para sa mga Israelita, inaasahan sa kanila sa araw ng pagbabayad sala o kaya sa Day of Atonement, inaasahan sa kanila ng Diyos ang pag-aayuno. Sa kabuuan, walang direktang ipinag-uutos. Hindi direkta o tahasan na iniutos ng Diyos na gawin ang pag-aayuno ng lahat ng mga mananampalataya. At dahil hindi nga po ito ipinag-uutos, so yung pag-aayuno ay kusang loob ng tao. At madalas nga po na nauugnay sa pagpapakumbaba, sa pagsisisi, at sa paghahanap ng kalooban at paghingi ng gabay ng Diyos. Sa New Testament po, hindi inutos ng Panginoong Hesus itong fasting, itong pag-aayuno. Pero makikita natin sa pananalita ng Panginoon na ang pag-aayuno ay mahalaga at ito ay inaasahan mula sa kanyang mga tagasunod. Basahin natin itong Mateo chapter 6 dito sa verse 16. At kapag kayo ay nag-aayuno, huwag kayong magmukhang mapanglaw tulad ng mga mapagkunwari, sapagkat pinasasama nila ang kanilang mga mukha upang ipakita sa mga tao ang kanilang pag-aayuno. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Yung salita po na kapag o moreover, nagpapakita po na inaasahan ni Jesus ang pag-aayuno. Pero hindi niya iniutos bilang isang obligasyon ng lahat ng mga mananampalataya. Pakinggan din po natin itong sinasabi ng Panginoong Hesus dito sa Lucas chapter 5, dito sa verse 35. Subalit darating ang mga araw kapag kinuha sa kanila ang lalaking ikakasal,
saka pa lamang sila mag-aayuno sa mga araw na iyon. So, then they will fast. Pinapakita naman po ng talatang ito na ang pag-aayuno ay pwedeng maging bahagi ng buhay ng mga mananampalataya. Lalo na kung katulad sa konteksto ng verse na ito, yung patungkol sa pagharap sa mga pisikal, pagharap sa maging espiritual na pagsubok, at sa paghahanap nga po sa presensya ng Diyos. Muli po, hindi inuutos ang pag-aayuno, pero inaasahan ito at kusang loob itong pagsasagawa. At kung mag-aayuno, kailangan po yung pagiging tapat. Kung mag-aayuno, kailangan po yung pagkakaroon ng tamang layunin. Kasi po may babala o kaya may paalala ang Biblia tungkol sa pag-aayuno, tungkol sa fasting, na ang pag-aayuno ay dapat isagawa ng may tamang puso at may tamang layunin. Hindi dapat mapagpaimbabaw, hindi dapat mapagkunwari. Balikan natin yung Mateo chapter 6 verse 16. Sinasabi, huwag kayong magmukhang mapanglaw tulad ng mga mapagkunwari. So when you fast, kapag kayo nag-aayuno, do not be like the hypocrites. Hindi isinasagawa ang pangingilin o kaya hindi isinasagawa ang pag-aayuno para magmukhang banal. Hindi pakitang tao lamang kung isasagawa. Kundi isinasagawa po ang pag-aayuno sa isang pribado, sa isang personal na gawain sa pagitan ng tao at ng Diyos. So, hindi ito isinasagawa para magmukhang mas malinis tayo kumpara sa iba. Na isinasagawa ito para hangaan tayo ng iba at para bang pinagtatrabahuhan natin ang pagpapala o biyaya ng Diyos. Hindi po gano'n, no? Pag-aralan po natin yung mga halimbawa ng pag-aayuno na nababasa natin sa Biblia at tingnan po natin kung ano-ano ang iba't ibang layunin ng, at maging bunga ng pag-aayuno. Ang Israel po, pinaalalahanan ng Diyos na yung tunay na fasting, yung tunay na pag-aayuno, hindi lamang iyon pagtanggi sa pagkain, kundi paggawa din ng katarungan, pagtulong sa nangangailangan, at pagbibigay ng malasakit sa kapwa. Basahin natin itong Isaiah chapter 58, dito sa verse 6. Hindi ba ito ang ayuno na aking pinili? Nakalagin ang mga tali ng kasamaan, nakalasin ang mga panali ng pamatok, na palayain ang naaapi at baliin ang bawat pamatok. Yung pag-aayuno, walang kabuluhan kung yung puso puno ng kasamaan. Ang tamang pag-aayuno, nagpapakita ng pagpapakumbaba, nagpapakita ng pagtitiwala sa Diyos, nagpapakita ng paggawa ng mabuti sa kapwa. At yung pag-aayuno po, hindi sapilitan. And hindi po dapat talaga ginagawa ng may maling layunin. Kailangan po naaayon sa Biblia. Kung isasagawa ang fasting, ang pag-aayuno, may tamang layunin. Ano-ano yung halimbawa ng tamang layunin ng pag-aayuno na makikita, matututunan, or mababasa natin sa Biblia? Isa sa mga layunin ng pag-aayuno na mababasa natin sa Bible, ang pag-aayuno ay isang paraan ng pagpapakumbaba sa Diyos. Sa Psalms chapter 35, dito sa verse 13, kapag sila'y may sakit, ang ginagawa ko, nagdaramit luksa at nag-aayuno at nananalangin ng yuko ang ulo. Sa New King James Version, I humbled myself with fasting. Ibig sabihin po, nag-aayuno itong may akda ng sulat na ito para mapagpakumbaba sa harap ng Diyos. Kumbaga, ipinapakita sa atin dito na ang pag-aayuno po ay isang deklarasyon na hindi kaya ng tao sa sarili niyang lakas ang lahat. Meron tayong mga hindi kayang gawin. Katulad dito, sa sinasabi dito, yung pagkakaroon ng sakit. Kailangan po
kilalanin natin yung ating pangangailangan at pagdepende sa Diyos sa mga maraming bagay na hindi natin kayang gawin. Kailangan pong kilalanin natin yung pangangailangan ng kanyang gabay sa ating buhay. Sa panahon naman po ni Ezra, isang pari at isang tagapagturo ng kautusan na nanguna sa pagbabalik ng isang grupo ng mga Israelita mula Babylon papunta o patungong Jerusalem. Nagpahayag si Ezra ng pag-aayuno. Basahin po natin itong Ezra chapter 8 verse 21. Pagkatapos ay nagpahayag ako roon ng ayuno sa ilog ng Ahava upang kami magpakumbaba sa harapan ng aming Diyos, upang humanap sa Kanya ng matuwid na daan para sa aming sarili at sa aming mga anak at sa lahat ng aming mga pag-aari. So sa talata namang ito, inilarawan ni Ezra yung kanyang pagkilos ng paghahayag ng isang ayuno dito po sa ilog ng Ahava. Ang layunin ng ayuno, that we might humble ourselves before our God. Sa panahon ng pagsubok, sa panahon ng kahinaan, maaari pala tayong mag-ayuno bilang pagkilala natin sa ating pangangailangan sa ating Diyos. At tanda po yun ng ating pagpapakumbaba. Minsan, kaya hindi tayo taimtim at malalim na lumalapit sa Diyos, puno tayo ng ating sarili, ng pagmamalaki. Ang pag-aayuno po ay isang paraan ng pagpapakumbaba sa Diyos. At ang isa pang tamang layunin ng pag-aayuno, ang pag-aayuno ay para sa espiritual na pagsisisi at paglilinis ng puso. Sa unang Samuel dito sa chapter 7, verse 6. Kaya't sila'y nagtipon-tipon sa Mispa, umigib ng tubig, ibinuhos sa harap ng Panginoon, at nag-ayuno ng araw na yon. Sinabi nila roon, kami ay nagkasala laban sa Panginoon. At naghukom si Samuel sa mga anak ni Israel sa Mispa. Naistalikuran ng Israel yung kanilang mga Diyos-Diyosan, kaya nag-ayuno sila. Sabi dito, and they fasted that day. And said there na nagkasala sila o nagkaroon sila ng pagkakasala laban sa Panginoon. Ang pag-aayuno para sa espiritual na pagsisisi at paglilinis ng puso. Inamin nila na nagkasala sila laban sa Panginoon. At sabi nila dito, nag-ayuno sila ng araw na iyon. Yung mga taga Ninive din naman nung makarating sa kanila ang salita ng Panginoon sa pamamagitan ni Propeta Jonas, halos ganito din yung naging reaksyon. Sa Jonas chapter 3, verse 6 hanggang 7. Nang ang balita ay dumating sa hari ng Ninive, siya'y tumindig sa kanyang trono, hinubad niya ang kanyang balabal, nagbalot siya ng damit sako at naupo sa mga abo. Gumawa siya ng pahayag at ipinalathala sa buong Ninive. Sa utos ng hari at ng kanyang mga maharlikang tao, huwag tumikim ng anuman, ang tao, ni hayop man, ang bakahan, ni kawan man, huwag silang kakain, ni iinom man ng tubig. Yung pagkilos po na ito, isang anyo ng pag-aayuno. Sa kanilang pagsisisi, yung bayan ng Ninive, nag-ayuno. Nagpapakita po ito na kapag tayo ay nagkasala o ang tao po ay lumayo sa Diyos, ang pag-aayuno ay makakatulong para tayo ay muling magbalik loob at maranasan natin yung awa at matanggap natin yung kapatawarang nagmumula sa Diyos. Yung tunay na pagsisisi, may kasama yan na pagbabago sa puso, sa kalooban, at merong pagbabago sa kilos. Ang pag-aayuno hindi lamang tungkol sa pagtanggi sa pagkain, kundi pagtanggap
sa pagbabago na nagmumula sa Diyos. Ang kasunod na layunin ng pag-aayuno na mababasa natin sa Biblia, ang pag-aayuno ay isang paraan para malaman ang kalooban ng Diyos at humiling ng gabay mula sa Diyos. Sa paglapit po ng mga Israelita sa Diyos, sinamahan nila ito ng pag-aayuno. Yung mga Israelites, lalapit sa Diyos, sinamahan nila ng fasting. Sa Aklat ng Mga Hukom, ganito yung nakasaad sa Judges chapter 20 verse 26. Nang magkagayoy, umahon ang lahat ng mga anak ni Israel, ang buong bayan, bumalik sa Bethel, umiyak at umupo roon sa harap ng Panginoon. Nag-ayuno ng araw na iyon hanggang sa gabi. Sila'y naghandog ng mga handog na sinusunog at ng mga handog pangkapayapaan sa harap ng Panginoon. Nag-ayuno ang mga anak ni Israel, ang buong bayan. Ang kanilang pag-aayuno, araw hanggang sa gabi. Ano yung layunin? Humihingi sila ng gabay mula sa Panginoong Diyos na lalabanan ba nila yung mga taga Benjamin? So ito yung purpose ng kanilang pag-aayuno mula araw hanggang gabi. Humihingi sila ng gabay. Basahin natin itong verse 28. At si Phinehas na anak ni Eleazar, na anak ni Aaron, ang naglilingkod ng mga araw na iyon na sinasabi, lalabas ba akong muli upang makipaglaban sa mga anak ni Benjamin na aking kapatid? O titigil na ako? So merong pagdedesisyon na kailangan silang gawin. Ang buong bayan o yung mga anak ng Israel nag-aayuno. Lalabanan ba nila ang mga taga Benjamin? At sinabi ng Panginoon, umahon ka, sapagkat bukas ay ibibigay ko siya sa iyong kamay. Nag-ayuno sila mula araw hanggang gumabi, inaalam nila kung ano yung kalooban ng Diyos. Humingi sila ng gabay sa kanilang magiging desisyon. Lalaban ba sila? Titigil ba sila? Sa panahon naman po ng New Testament, yung mga apostol nag-ayuno at nanalangin bago sila pumili, bago sila mag-decide at magsugo ng mga misyonaryo. Basahin natin itong Acts chapter 13, verse 3. Nang magkagayon, nang sila'y makapag-ayuno na at makapanalangin at maipatong ang mga kamay nila sa kanila, ay kanilang pinahayo sila. They sent them away. Yung mga sinugo dito, sina Bernabe at Pablo. Sa pamamagitan po ng pananalangin at pag-aayuno, nagkaroon sila ng malinaw na gabay mula sa Diyos. Sa pamamagitan ng pananalangin at pag-aayuno, natututo tayong makinig sa kung ano yung kalooban ng Diyos. So sa atin po, kung humaharap tayo sa isang mahalagang desisyon sa buhay, nahaharap tayo sa pagpili, pagdedesisyon, halimbawa sa trabaho, or sa pamilya natin, or sa ating ministeryo at paglilingkod sa Panginoon. Humingi tayo ng gabay. Alamin natin ang kalooban ng Panginoon sa pamamagitan ng tuloy-tuloy na pananalangin at maaring mapaigting natin yung ating pananalangin at paghiling kung merong pag-aayuno katulad dito. Sa mga mahalagang desisyon sa buhay, ang pag-aayuno po ay isang paraan para ipakita yung ating pagtitiwala sa Diyos. Ano man yung sagot niya sa ating mga panalangin, susunod tayo. Sa mahalagang desisyon sa buhay, yung pananalangin at kung sasamahan ng pag-aayuno ay isang paraan sa pag-alam sa kalooban ng Diyos at paghingi natin o paghiling natin ng kanyang gabay sa mga magiging desisyon natin. Ang kasunod na layunin po, ang pag-aayuno ay isang paraan ng paglapit at pagpapalalim ng relasyon sa Diyos. Hindi natin sinasabing ito lamang yung paraan, kundi isa po ito sa mga paraan ng paglapit ng tao sa Diyos.
at sa ating paglapit, basahin natin itong James chapter 4 verse 8, lumapit kayo sa Diyos, sa ating paglapit, siya'y lalapit sa inyo. Maglinis kayo ng inyong mga kamay, mga makasalanan, at pabanalin ninyo ang inyong mga puso, kayong mga may dalawang pag-iisip. Sabi dito, draw near to God, at siya ay lalapit sa iyo, and He will draw near to you. Sa panahon ng pag-aayuno, maaari nating alisin yung ating mga libangan, yung ating mga pinagkakaabalahan, yung mga gumugulo sa ating isip na nagiging distraction sa ating paglapit sa Diyos. Yung mga pinagkakaabalahan natin, yung mga magulong pag-iisip natin, nagiging hadlang sa pagpapalalim ng ating relasyon sa Diyos. Sa panahon ng pag-aayuno, maaari pala nating maalis yung mga yan. Sa panahon ng pag-aayuno, nakakapaglinis tayo at maaring mas maituon natin yung ating buong atensyon sa pananalangin at sa pagbabasa ng Biblia. Sa ganitong paraan, kapag wala yung mga distractions, mas nararamdaman natin yung lapit ng presensya ng Diyos sa atin. Ang layunin po ay hindi lamang pisikal na sakripisyo at anyo na panlabas, kundi ang pag-aayuno, ang pananalangin at pag-aayuno ay spiritual na pakikipag-isa sa Diyos. Lumalalim yung ating ugnayan sa Kanya. Gamitin natin yung pagkakataon at oras ng pag-aayuno para mas maituon pa natin yung ating atensyon sa Diyos, sa pagkilala sa Kanya, sa pagkaunawa sa Kanya, sa pagbabasa natin ng Kanyang salita, at sa paghawak natin sa pag-asa ng Kanyang mga pangako. Muli po, ang pag-aayuno, hindi lamang pagtanggi sa pagkain, kundi ito ay pagbibigay ng sarili palapit sa Diyos. At again, sa ating paglapit, sabi dito, siya'y lalapit sa inyo. Sabi nga po sa Joel chapter 2 verse 12, gayon may ngayon, sabi ng Panginoon, manumbali kayo sa akin ng inyong buong puso na may pag-aayuno at may pagtangis at pagdadalamhati. Sabi ng Panginoon, turn to me with all your heart, with fasting. Pagpapakita ng seryosong paglapit sa Diyos. Seryoso yung invitation, kaya yung ating pagtugon ay sobrang seryoso din. Seryosong pagbabalik sa Diyos. May pagsasakripisyo bilang tanda ng pagpapakumbaba. So yung pag-aayuno po, isang paraan ng paglapit at isang paraan ng pagpapalalim ng relasyon sa Diyos. At muli, hindi lamang panlabas na ritual yung mahalaga. Hindi yung panlabas na anyo yung mahalaga, kundi yung pagbabago ng puso at tunay na pagtatalaga ng sarili at paglapit ng sarili sa Diyos. Ayun yung mahalaga. Ang isa pang layunin ng pag-aayuno, ang pag-aayuno ay dapat sabayan ng mabubuting gawa at pagsunod sa Diyos. Kaya nagpapaulit-ulit po yung ating paalala na ang tunay na pag-aayuno ay hindi lamang pisikal na pag-iwas sa pagkain, kundi isang buhay na pagkilos na naaayon sa kalooban ng Diyos. Basahin muli natin ang sulat ni Isaiah sa chapter 58, verse 6 at 7. Hindi ba ito ang ayuno na aking pinili? Nakalagin ang mga tali ng kasamaan, nakalasin ang mga panali ng pamatok, napalayain ang naaapi at baliin ang bawat pamatok. Hindi ba ito ay upang ibahagi ang iyong tinapay sa nagugutom at dalhin sa iyong bahay ang dukha na walang tuluyan? Kapag nakakita ka ng hubad, iyong bihisan, at huwag kang magkubli sa iyong sariling laman. Sabi ni Propeta Isaiah, hindi ba ito ang
Hindi ba ito ang ayuno na aking pinili? So kung mag-aayuno, ito dapat yung maunawaan natin. Kung walang pagbabago sa puso natin o asal natin, kung walang pagbabago sa loob at mga panlabas na pagkilos natin, walang kabuluhan yung pag-aayuno sa harap ng Diyos. Hindi dahilan yung pag-aayuno kung patuloy naman tayong nabubuhay sa kasalanan, pagkamakasarili, pagmamataas. Hindi nagiging makahulugan yung pag-aayuno kung wala pong kalakip na mabubuting gawa at pagsunod sa kalooban ng Diyos. Ang tunay na layunin ng pag-aayuno, pagkakaroon ng pagbabago ng puso. Pagpapakita ng pagmamalasakit sa kapwa at may katapatan at kapakumbabaan na sumusunod sa kalooban at kautusan ng Diyos. So, yung pag-aayuno po, hindi lamang para sa personal na kapakanan lang natin. Pero patuloy pa din namang, halimbawa, nagbe-benefit nga tayo kung nagsasagawa tayo ng fasting. Pero habang ang kapakanan natin ay umuunlad or nanginginabang tayo, pero winawalang bahala din naman natin yung kapakanan ng iba. Kahit dalasan po natin yung pag-aayuno, dalasan or habaan natin yung ating pag-fasting, pero walang kabuluhan yan at hindi yan makalulugod sa Diyos kung walang mabuting gawa at pagsunod sa kalooban ng Diyos. Sa pamamagitan po ng pag-aayuno na may mabuting gawa at pagsunod, yung ating mga espiritual na gawain nagiging makabuluhan. Kung yung ating pag-aayuno ay may gawa at pagsunod, mabuting gawa at pagsunod sa Diyos, nabibigyan natin ng karangalan ang Diyos at nagdadala yan ng biyaya sa ating buhay at maging buhay ng iba. Kaya po, yung pag-aayuno dapat sabayan ng mabubuting gawa at pagsunod sa Diyos. Sa panghuling layunin na ating tatalakayin, ang pag-aayuno ay kailangang may pananalangin. Baliwala din lang po ang pag-aayuno kung hindi ito sasabayan ng pananalangin. Muli po kanina pa natin ipinapaalala. Mawawala yung tunay na spiritual na purpose na layunin kung yung fasting walang pagsisisi, walang tapat na pag-ugnayan sa Diyos, at dito po, kung walang pananalangin. Mawawala ng saysay. Mawawala ng tunay na spiritual na layunin. Yung pag-aayuno. Kung walang pananalangin sa fasting, magiging isang simpleng gawain na lang yung pag-aayuno na yan. Na maaaring may mabuting epekto sa pisikal, pero walang epekto sa relasyon sa Diyos. Kung walang pananalangin sa pag-aayuno, para lang tayo magpapakuha ng laboratory or medical test. Na para makuha yung tamang resulta sa blood test, kailangan may medical fasting. Hindi lang ganun po yung ating pinag-aaralan. Ang pag-aayuno sa Biblia laging konektado sa malalim na pananalangin at paghahanap ng kalooban ng Diyos. Ang layunin ng pag-aayuno upang ilaan ang sarili sa Diyos sa mas malalim, sa mas taimtim na paraan. Katulad ng ginawa ni Nehemias dito sa Nehemias chapter 1, verse 4. Nang marinig ko ang mga salitang ito, ako'y umupo, umiyak, at tumangis ng ilang araw. At ako'y nagpatuloy sa pag-aayuno at pananalangin sa harapan ng Diyos ng langit. Nang malaman ni Nehemias yung kalagayan ng Jerusalem, siya'y nag-ayuno at nanalangin ng may labis na kabigatan. No? Umupo, umiyak, tumangis ng ilang araw. I was fasting and praying, sabi ni Propeta Nehemias, before the God of heaven. Ganito din po yung makikita natin kay Daniel, dito sa Daniel chapter 9, verse 3.
Kaya ako'y bumaling sa Panginoong Diyos at hinanap siya sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pag-aayuno, may damit sako at mga abo. So ito po yung tamang kombinasyon, no? Panalangin at daing na may pag-aayuno. Prayer with fasting. O kaya prayer and fasting. Ang pag-aayuno at panalangin ay magkasabay na espiritual na disiplina. Kapag pinagsama, nararanasan natin yung mas malalim na connection natin sa Diyos. Hindi po sapat o hindi akma kapag pag-aayuno lang ng walang pananalangin. Kasi yung mararanasan natin dyan, nagpa-fasting tayo, physical na gutom, pero walang spiritual na epekto. So, hindi sapat o hindi akma yung pag-aayuno lang ng walang prayer. Kung pananalangin naman, pero walang pag-aayuno, mabuti po ang prayer at sapat po ang prayer. Pero kung sasamahan ng pag-aayuno, maaring mapaigting nito yung ating pananalangin. Maaring mas mapaigting nito yung ating paglapit at pagtitiwala sa Diyos. So, maganda po or mabuti din itong pag-aayuno na may pananalangin. Isang mahalagang paraan para palalimin yung ating relasyon sa Diyos at marinig natin yung tinig ng Diyos at maunawaan natin ang kanyang kalooban at malaman din po natin yung paggabay sa atin ng Diyos. Ang pag-aayuno magiging baliwala kung hindi sasamahan ng panalangin. Ang layunin ng pag-aayuno, spiritual na pagpapakumbaba at spiritual na pakikipag-ugnayan sa Diyos. Kaya kailangan yung pananalangin. Ang pag-aayuno po ay isang mabuting paraan para mailapit natin yung ating puso sa Diyos na may kasabay na or may kasamang taimtim na at tuloy-tuloy na pananalangin at pagninilay-nilay, pagbabasa at pag-aaral ng salita ng Diyos. Yan po yung isa pang layunin ng pag-aayuno. So ito po muna yung ating ilan or 6 na layunin at punto ng ating pag-aaral patungkol sa prayer and fasting. Una, ang pag-aayuno ay isang paraan ng pagpapakumbaba sa Diyos. Ang pag-aayuno ay para sa espiritual na pagsisisi at paglilinis ng puso. Ang pag-aayuno ay isang paraan para malaman ang kalooban ng Diyos at humiling ng gabay mula sa Diyos. Ang pag-aayuno ay isang paraan ng paglapit at pagpapalalim ng relasyon sa Diyos. Ang pag-aayuno ay dapat sabayan ng mabubuting gawa at pagsunod sa Diyos. At yung panghuli, ang pag-aayuno ay kailangang may pananalangin. So ito po muna yung ilan, no? Maring meron pa tayong mga mabasa sa Biblia ng ibang layunin na hindi natin natalakay. Katulad ng paghingi ng tawad, paghingi ng kaligtasan, protection, at maging sa pangangailangan ng iba. So meron pa tayong mababasa mga pag-aayuno mula sa Biblia. Patuloy po tayong magsumikap sa pag-aaral ng salita ng Diyos, ng banal na kasulatan, maging sa ating mga ganitong pagtitipon, lalong-lalo na din po sa ating mga pribadong oras. Ang pag-aayuno po ay merong medikal at merong spiritual na benepisyo kung isasagawa natin ng may tamang layunin. At kung naunawaan natin ang prayer and fasting, merong babala sa atin na maaring mahulog tayo sa pagmamataas. Maaring mahulog tayo sa pagiging mapagkunwari. Pero kung tapat at naunawaan natin kung paano isagawa ang prayer and fasting, ito po ay isang personal, ito po ay isang pribadong pagsamba at pakikipag-ugnayan natin sa Diyos. Again, ito po ay personal, ito po ay pribadong pagsamba at pakikipag-ugnayan natin sa Diyos. Ang pananalangin at pag-aayuno, bagamat hindi yan direktang iniutos sa atin,
Pero kung maisasagawa natin ng may katapatan, ito po ay spiritual na disiplina at isang mahalagang paraan para maipahayag natin sa Diyos na higit pa sa pang-araw-araw na pangangailangan natin sa pagkain, sa inumin, ang Diyos pala yung ating hinahangad. Higit sa mga bagay-bagay dito sa mundo na hinahangad natin, ang Diyos pala yung ating pinakaasam. Ang Diyos yung ating ninanais at tayo po ay uhaw at gutom sa presensya ng Diyos. Tinuturuan tayo nito na magkaroon ng mas disiplinado at mas mapagpakumbabang puso na ang hinahangad ay ang Diyos at ang kanyang presensya. At ang kasiyahan at kapanatagan natin ay sa Diyos lamang natatagpuan. Muli po, ang pag-aayon ay hindi direktang utos ng Diyos sa mga mananampalataya. At hindi rin po ito isang mahigpit na kautusan sa loob ng ating kalipunan na dapat gawin nating lahat. Bagamat nakita natin na inaasahan ito sa mga tagasunod ni Kristo. Ngayon, kung napukaw yung ating kaisipan sa pagsasagawa nito, gawin natin ito ng tapat, may kababaang loob, pribado, may tamang layunin, at nagbibigay kaluwalhatian sa Diyos. So ito po ang prayer and fasting. Hanggang dito po ang ating pag-aaral. Patuloy po tayo magbulay-bulay ng salita ng Diyos, and nawa nakatulong ito na mapaunlad yung ating pananampalataya at magpagpatuloy tayo sa ating spiritual na disiplina bilang mga Kristiyano. Maraming salamat sa inyong pakikinig, mga kapatid. Muli po tayong manalangin.